bakla talaga siya, may boyfriend siya. Ay. Tapos parang kasi before, voice over din ako sa commercial sa Cebu, Oo. sa branch ng MBC. Mm. Tapos, mahilig talaga ako sa announcer. Parang tuwan-tuwa ako kasi pangarap ko yun, maging announcer. Kaso lang, ang hirap kasi nga, pagdating dito sa Manila, yung diction ko is Bisaya pa rin. Oo, oo. Oo, tapos yun, kinuha na lang ako ni Tita Swarding for assistant niya. Tapos nagsiselos ako pag may sinasabihan siyang I love you. Mm. Tapos, ayun, parang sumatotal ako yung naligaw sa kanya. Ikaw yung nanligaw. Ginawa ka niyang assistant. Ilang taon po kayo that time? Ako, going 17. Bata pa. Si Oo, Tita Swag. ahead siya sa akin ng 15 years. Tapos, nung makilala mo talaga siya, may programa ho siya sa radyo, ikaw yung nagtitechnical sa kanya, ganun. Yeah. Tapos, Parang ganito, on air, in-interview mo, tapos may assistant ka. Oo. Parang bago ipasok on air, kausapin ako mo muna na. yun. Ah. So, i-assist kita. Parang ganun, may manager ka. Mm-mm. Ako yun. Parang ganun. Okay. Bali, Yun. kakausapin mo muna off-air bago ipasok sa phone patch that time. Yeah, ganito kasi style ng program niya sa'yo eh. Mag-request. Kayo naman for love, ganun. Kaso lang, ang difference yun ng dalawa is lalaki ka and then hindi ka nag-I love you sa mga I love hindi you. ka nag-I love you, Digi, sa mga ano mo, Sige. mga followers mo. Pag I love you na ako At the mamaya. time, ha? Pag I love you na ako mamaya. Wag! Magsiselo si wife. Nanonood pa Kasi, naman. kasi siya, yung format ng program niya is, I love you, ganun-ganun siya, ganyan. Mm-mm. Ako the time is, dalaga pa, syempre alam mo na pag probinsya, di ba? Ah. Parang sabi niya, I love you. Oh my God, may boyfriend ako. May nag-I love you. Pero, oh my God, ano lang pala niya yun. Yung, Oo. style niya. Ang style Ganon. niya. Pero bakla Oo, talaga siya. Bakla talaga siya na alam mo parang nagbo-boyfriend tapos nagme-makeup o naglilipstick. Ay, hindi siya ganon. Ah. Alam mo yung mga kapanahunan niya, kasabayan niya sila Arnel Ignacio, Mm-hmm. John Encarnacion, mga ganon. Hindi siya bakla na, kasi katwiran niya, bakla ka na nga, nagpapakabakla ka pa sa pagkatao mo. Ano siya? Paman. Ganon. Pero, hindi hilig talaga ang lalaki. Ay, hindi hilig niya ang babae. So, ako, in-interview nga ako sa mga about sa mga anak ko at sa mga anak ko sa Eyewitness before. Okay lang ba daw ang karibal ko is Lalaki. guy? Mas gusto ko yon. Kasi pag babae, siyempre, mali mo, magka-baby siya doon. O paano na kami, di ba? So, para sa akin, di siya proud ako. Pero, after namatay siya, parang hirap. Kasi mahirap maging single mom. Kasi, sino ba naman, di ba, prangka lang ha, sino ba naman ang, guro mangilan-ngilan na matatanggap sa'yo na may 6 ka na anak, tapos that time, nag-aaral. So, hard work talaga ako. Mabuti nilang, tinuruan niya ako sa mga industry na sa showbiz na ngayon, DJ, nagmamanage ako ng 10 model. Bali. Alam mo yung product ng pintura ng kotse. Alam mo yung mga nakakita mo magagandang kotse sa mall? Mga ganun, may mga babae ganyan. Ang tawag dyan, di ba, car show. So, may hawak akong 10 mga models. Okay. Yun. Tapos, nag-event kami buong Pilipinas. Pupunta kami sa Cagayan, Bacolod, kahit saan. Kasi nga, kung saan yung event. Ganon. Tapos sa radio din ako. Parang salamat na lang kay God na natutunan ko siya na sa pagtapos yung mga anak ko. At ngayon, mga anak mo nasa ibang bansa na rin lahat, no? Oo, wala na akong pinag-aaral. Oh, wow. Kaya, solo flight. Kaya, since na naging byuda ako, takot na akong magmahal sa totoong lalaki. Kasi, baka di ba sa dami ko nakikita, di ba naghihiwalay, tapos iba naman nananakit, di ba? Parang ang hirap, baka makatagpo pa ako ng walang trabaho. Di ba? Ang sarap na ng buhay ko ngayon, tapos na yung lahat. Pero nag-enjoy ako sa program mo. Alam mo, tawa nga ako pag may nakikita ka, like kagabi, tawa ko ng tawa doon kay Emmanuel. Di ba? Di ba? Si Sir Emmanuel, siya, lesbian. Remember? Matagal na ho yun. Nung nakaraang dekada pa yun. Yun? Hindi ba live yun kagabi? Parang hindi. Parang live. Iba yung sinabi mo. Nag-guest na siya sa'yo kasi before.
Eh, Yung babae, taga Laguna. parang walang Emmanuel kagabi. Nanonood ako sa iyo eh. Kagabi. Baka mayroon. Replay. Meron. Replay ba yun? Replay na yun. Ano ba yan? Ah. Basta natutuwa ako, in short, marami ka mga followers nga, alam mo yun, minsan nagkakasundo sila, minsan ayaw. Try mo Diba? din. Try mo din. Yun nga lang kasi sa pag-asawa ninyo dati, wala po yung encounter na si mister mo nagka-boyfriend habang nalaman Meron mo. nga, diba? Meron nga siyang boyfriend. Habang nag-aasawa, nang magkasama ko kayo, may boyfriend pa rin siya. May kasama, sa bahay namin, magkasama kami. Ng boyfriend. Ng boyfriend niya. Tapos yung asawa din ng boyfriend niya. Ha? Oo, diba? Ganon. Ah, Diba? yung boyfriend, Oh, ba't ka na-shock? yung, yung, yung boyfriend niya, bakla din o lalaki talaga? Lalaki talaga, lalaki talaga. May, hindi mahirap yon na dalawang pamilya kayo doon? Sila magkasama, ako, sa kasama ko yung mga anak ko. Sa taas, sa baba sila. Kasi bahay namin before is Quezon City sa may Mindanao Avenue. Sa may Novaliches, Mindanao. Up and down. So, may room dun sa baba. Then kami sa taas the rest. Pero pag kumakain kami, di sumasabay yung boylet niya. Sumasabay dun sa wife niya. So kami, ganon. Kasi pag nagre-radio sila, yung boyfriend niya, as in PA niya. Oh. PA niya. Talaga home Tapos, take note, DJ, ako ang driver. Ako nagda-drive. sa kanya. Anong dinadrive? Sasakyan. Sa sasakyan, ako nagda-drive sa sasakyan. Kasi ang DCRS before is Makati. This is sa may Legazpi. So, from Quezon City to Makati, kasi di naman traffic before eh. So, ako ang nagda-drive. Tapos, yung boyfriend niya is sa likod. Tapos, kasi PA niya yun. Tapos, si tita is sa harap. Ganun. So, wala akong pakialam kasi kung babae, alam mo ba ang mga announcer, except sa'yo mga kadalasan playboy. Ay, kakalorke. Oo, kadalasan playboy. Pero Kaya, hindi kasi playboy si boyfriend, si mister mo eh. Kasi bakla nga eh. oo, mas maswerte nga ako. Mas gusto ko na nga yung ganun. Kasi, kung lalaki naman siya totoo, magiging playboy siya kasi marami ding girls. Oh. Kaya naging Diba? ano tawag sa kanya? Playgirl. Playboy. Playboy. Ay, playboy. Kasi kung playgirl kayo, di ba? Parang gano'n na. Playgirl, ano ka ba? Kasi boys yung gusto niya eh. Basta, pero kinala mo siya, DJ. Oo, napakinggan ko na rin actually. No? Kasi bata ka pa eh. Kaya hindi baka kapanahonan ng mga ano yun, mga nila Imelda Papin kasi yan. Mga ganun-ganun. Oo, di ba? Kasi mga piniplay niya dati is Imelda Papin, Freddy Aguilar, Bing Rodrigo, di ba? Mga ganun. Yun. Pero, kaya nagbakasyon na ako talaga dito noon, tapos nakilala ko siya. Ayoko na umuwi kasi, ba't ako uwi? First love nga, di ba? Tapos pag uwi ko sa Cebu, pinagalitan ako ng nanay ko at saka tatay ko kasi sabi sa dinami-dami daw ng bakla sa Cebu, bakit sa Manila pa daw ako maghanap? Kasi pinakilala ko siya tapos naka number 4 pa. Oh. Number 4? Tapos, naka number 4 ng upo. Tapos, parang alam mo yung ano siya, yung ano ba tawag dyan? Parang pang-girl. Pang-girl yung upo. Ganun di 4. Diba? Kaya, nung nakita kita, parang sabi ko, tuwan-tuwa ako sa'yo. Kasi ang pagkakaiba nga lang kasi ngayon is, makikita ka. Pero kapanahonan kasi nila is, Buses audio lang, diba? Correct. Is radio lang talaga. Kaya nga, nagmamadali nga ako umuwi. Kaya pagdating ko, kakain ako. O maliligo ako kasi start na ng program mo. Diba? Tapos kagabi, medyo nagtampo ako. Kasi sabi ko, pa-shoutout naman, DJ, hindi mo man ako pinabati. Tapos wala. Hanggang sa malungkot ako hanggang pagtulog ko. Kasi, ignore. Tapos, maraming ganun, ma'am. Kasi hindi ko naman ko kayo lahat-lahat makita. Lahat-lahat, di ko naman kasi ma-shoutout. Oo nga, Diyos ko. Yun Sabi nga ng mga anak ko, kasi hindi ko na sila nakakausap, di ba, araw doon sa kanila, kagigising lang nila. Sabi ko, may yun ako tawagan mga 10 o'clock kasi nababaliw pa ako sa programang ito. Pinarward nga kita, sabi niya, mother, mo ka ma-in love dyan ha. Sabi ko, hindi kasi may wife kaya. Nakakatuwa nga siya kasi prangka siya eh. Hayaan mo, at dadalhin ko si Mrs. Dadaanan kita dyan kung kailan ho kayo available.
Hindi, kahit magkita tayo after ko sa work, kikitain ko sabihan mo lang ako anong time ka para uuwi agad ako. Gusto ko rin ma-meet yung wife mo. Hindi, kasi si Mrs. kasi sinusundo ko yun sa trabaho niya. Alas 2, no, ng hapon. Minsan, alas 6 na ng gabi kung Friday kasi may meeting sila. Ganun. QC din siya, nagwo-work, Manila din. Manila pa. Ang layo din. Ang layo. Kasi, siyempre, 2 oras biyahe niya. 3 oras pa mag-commute. Kaya hinatid sundo ko siya. Ay, ang bait mo namang asawa. Ilan anak mo? Secret. Hindi nga ilan. Ikaw Buntis ko ngayon si Mrs. sa pangatlo. Ay, Diyos ko, di ba? Nakakatuwa ka naman. Yan ang gusto ko sa'yo. Honest ka, di ba? Kasi ang dami may gusto sa'yo mga babae. Minsan nga sabi, DJ, gusto ko ikaw na lang. Buti di siya silosan, no? Ay, wala. Nanonood po siya ngayon. Shoutout ko. Anong name? Anong name? Irish. Hindi, manager na lang. Kaya sa wife ni DJ. Gustong-gusto ko yung husband mo kasi napaka-bait, ma-entertain. At least napaka-ano mo, di kasi losa. Maganda yun, di ba? Sanay na ho yun, ma'am, kasi before ho kasi, mag-shoot up pa lang ho kami nung college kami. Tapos so, pumasok na po ako sa radyo. Kaya alam ko, alam niya na ho yun, diretsyo ko sa buhay. Talaga? Ganun talaga ang ano eh. Di ba parang kilala mo ba si ano, di ba? Yung si Elias, 'di ba yung grabe din ang pag-ano din ng asawa niya, 'di ba? Mas masakit nga yun kasi minsan nahahalikan na nga siya sa lips, nayayakap, o 'di ba napaka-understanding din niya, 'di ba? Maganda. Pero alam ako, DJ, basta ako nagpe-pray ako, someday sana makahanap ako ng alam mo yun, partner sa buhay na kasama mo lang magkape, yung sasabihin siya. Andyan si Danny, nanonood. Sinong Danny? Si Danny Sabado, yun gusto mo sa Canada. Ang sabi mo, doon siya. Sige na. Dali. Ano, wala na. Nag-left na siya, ma'am. Nag-left na. Ano? May nobya na daw. May nobya na nga eh. Ha? May nobya na daw. Ay, meron na? Opo. Sinabi sa'yo? Nag-comment to siya nung nakaraan. Sabi niya, hindi na daw pwede kayo mag-meet kasi magsiselos nga daw po yung girlfriend. Sabi? Sabi mo sa kanya, as a friend, hindi ko naman sinabing jowain. As a friend, kasi magigita kami sa Canada pagpunta ko. Ano ba? Di ba? Kusbagay, kasi girlfriend niya na sa Saudi naman. Si Marichu. Sa Canada kami, magkikita kami, mag-coffee lang kami. Siyempre, mas masarap personal, di ba? Di ba? Hindi nga, di ba? Hindi, seriously. Pinipray ko yun kasi mga anak ko is malayo. Ako lang mag-isa sa bahay ko. Aso ko lang, kasama ko. Gusto ko yung makahanap man ako, yung mabait, tapos, alam mo yung makasama mo magkape, yung gano'n. Tapos, kumusta ka? Okay ka lang ba? Di ka ba napagod? Masarap kaya yung ganyan. Hindi na lang pagka umaga, kausap mga anak mo. Paggabi, kausap mo rin. Walang trip. Buti na, nag-enjoy ako dito sa program mo eh. Iba-iba na yung mga nakikita ko na, alam mo yun? Iba-ibang kwento, iba-ibang pagmumuka, no? Oo, di ba? Masarap kaya. Tapos, ipinapartner mo sila. Ako nga, minsan, pag nakakita ng gwapo sa ano mo eh, ay, ang gwapo naman nun. Tapos, minsan, may nakakita ko, ay, no comment. Diba? Diba parang gano'n? Basher din pala. Basher din pala kayo, ha? Hindi, kasi tao lang tayo, di ba? Mahanga tayo. Minsan nga sabi ko, ay sayang, wala ako dyan. Pag nakita kong charot lang. Ay, hindi nga. Basta someday na lang, ayun, at saka magkita sana tayo ng wife mo. No problem. Kasi, gusto ko lang may business kasi ako sa'yo. Sige, gusto mo dito na lang, sabihin ko na. Anong business yun, ma'am? Magbibinta tayo ng alcohol? Hindi. Hindi ako magbibinta. Hindi allowed sa akin yun. Isang box na ibibigay ko sa iyo eh. Sige. Pag-usapan natin sa off-cam, ha? Sige ha. Gusto ko nga yun off-cam eh, ha? Sige. Maraming salamat. Maganda yun, mabango yun. Thank you. Alcohol? Mabango yung alcohol? Mabango yun, DJ, mabango. Okay, sige. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yan po pala epekto kapag nag-iisa ka na lang sa buhay mo, no?